Magandang gabi Pilipinas, narito ang mga nagbabagang mga balita. Paglalaro ng mga estudyante ng Chinese Garter sa kanilang University Sport Fest Kinaluan. Update sa Baguio Marcy. Kasong syndicated sa Tabak, Kanshan, bigong maaresto sa ikalawang paghahain ng warrant of arrest. Alamin naman natin ang tungkol sa sport na ipabahagi sa atin ni Hazel Guerrero. Magandang gabi mga kapatas at totoo. Ako po ang iyong lingkod, Hazel Guerrero, na magbibigay trivia sa likod ng mga trending na balita. Ayos mo bang iyong mga buto-buto? Kung oo, tara, laro tayo ng Chinese Garter kasama mga estudyante mula Leyte na nag-viral dahil ang kanilang pangingong competitive abay next level. Maraming napatrobak sa video na ito ng mga estudyante na naglalaro ng Chinese Garter. Sa bawat talon namang kalahok ang mga audience at napapahiyaw. Ang Chinese Garter match kuha sa Sports Fest ng Leyte Normal University sa Tacloban, Leyte. I uploaded to video to share na kahit ngayon nilalaro pa rin po yung tuksong tanik o Chinese Garter. Kabilang sa nakijoin sila Matthew at Marian. Kwento nila na pilita lang silang sumali sa palaro. It will be accidental. Every tribo po kasi has to have a kalahok if hindi po magkaroon ng isang tribo na maliligwak po yung isang tribo. Nag-decide po kaming dalawa and we have both experience and start po akong nag-play ng Chinese Garter noong grade 4 po ako. I started playing when I was in kindergarten. Pero habang pataas ang garter, pahirap ng pahirap ang pagtalon. Ang kanila daw naging technique. Pinipicture out ko muna kung gaano kataas yung garter. Minimake sure ko lang po na safe yung aking landing. Effective kaya ang kanilang strategy? Ate Ganda, galing nga bang China ang larong Chinese Garter? Ate Ganda, ano na? Kaya Chinese Garter nakasanay natin tawag sa larong ito dahil nagmula ito sa pa, kundi sa China. Tinatawag itong Chinese jump rope na sinimulang laruin noon pang 17th century. Origin. Hindi sa as sa game. Ginagamit ito as a introduction para sa pagbubuntis. Kalaunan at nilaro na din ito ng iba't ibang bansa. Sa Germany, tinatawag itong Gambit Whist. Sa United Kingdom ay elastics. Makikita natin dito na nagbago yung konsepto ng larong Pinoy na indigenous din natin. This is a display na compound exercise and involves multiple organs, meaning yung benefits will be multiple just like any other sport. We need to practice para maka-adapt yung katawan natin. Kumusta naman kaya ang laban ni na Alan at JJ? Thankfully po kasi nanalo kami dahil we have a magaling na mother which is si Alan. Nakaka-proud po yung i-represent yung tribo po namin. Okay, sarap talagang balikan ang pinagbulan ng ating kabataan. Muli, ito po si Hazel Guerrero para sa Patas at Totoo. At ngayon, alamin naman natin ang unang panahon na ibabalita sa atin ni Janela Payuin. Salamat Miss Carmela. Sa ating ulat panahon, tuloy-tuloy na ang paglayo sa bansa ng Bagyong Marcy. Nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 290 km kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Kumikilos ito pa west, southwest at posibleng sunod na tumukin ang Vietnam. Ngayong weekend, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa pero hindi na malawakan o tuloy-tuloy. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan bukas sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan, Camarines Sur, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas. At Mindanao po ang Samar at Leyte Provinces, Antique, Negros Occidental Region, Cebu, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. Pagsapit ng linggo, may mga pag-ulan din lalo sa eastern portion ng Luzon.
Visayas at Mimaropa. Posible rin yan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorm ngayong weekend lalo sa bandang hapon. Samantala, nabuo na bilang low pressure area yung pungkumpol ng mga ulap na namataan kahapon ng Pag-asa. Nagbabadya itong pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Sabi ng Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo at kung sakali tatawagan itong bagyong Nika. Diyan may posible pang mamuong sama ng panahon. Kaya patuloy na monitor ng update. Mr. Mela? Maraming salamat sa iyong update, Janela Palyurina ng Patas at Totoo. Naharap sa kasong syndicated estafa ang aktor na si Kencha. At ito pang iba. Bigo siyang maaresta ng pulisya sa ikalawang sakta para masindihan ng warrant of arrest. Nakatutok si Jesus James Isidro. Sa video na ibinigay ng media ng abogado ng complainant, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito sa Quezon City para ihain ang warrant of arrest laban sa aktor na si Kenchan. Kaugnay ito sa kasong syndicate estafa na isinampa sa aktor at iba pa sa Region Trail Court ng QC. Hindi pinangalanan ni Attorney Noel Joseph Estrada ang kanyang kliyenteng nagsampa ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sinabi niya, nagbigay daw ito ng kulang-kulang na 44 million pesos bilang invest na kanilang negosyo. Ayon kay Atty. Estrada, si Kenchan daw mismo ang nangumbinsi sa biktima para mag-invest. 10% na monthly interest daw ang pinangako ni Chan. Siya mismo yung actively na nag-solicit humingi ng pera doon sa complainant sa aming kliyente. At sa BIR Restaurants Business at nangangako na ito ay magbibigay ng malaking interest, monthly interest na kita, nagsara na nagtagon at nawala na yung negosyo kaya po nagkaroon ng kaso. May tumanggap ba ng warrant? Wala walang tao dito sa bahay ni Mr. Kenchan. Isa na raw ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Pero wala pa ring tao sa kanyang bahay. Nung una itong dalhin noong September 23, non-bailable ang kasong syndicate estafa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Chan. Simula nitong Hunyo ay nagpahinga muna si Chan sa kanyang mga showbiz. Commitment tuloy siya. Siyang napanood sa Abot Kamay na Pangarap bilang si Doc Lindon. Para sa Patas at Totoo, nagbabalita Jesus James Isidro. At ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako si Carmela A. Villaria. At ako naman si John Carway Kawaling para sa Balitang Makatarungan, Balitang Patas lamang. Ito ang Patas at Totoo. Maglilingkod sa inyo sa aming panig ng